You have the floor. Thank you, sir. Good morning, everyone. I was here also for the previous Senate hearing, and I think ngayon na nandito na Sir Agpawa, it's better to share what actually happened. So, I was a student of UP Diliman from 2014 to 2019. I believe we've met, sir. And, oh, yun pa lang eh. Sige, I was recruited as early as 2014 by Alay Sining, UP Diliman. Connected talaga siya, as in, Alay Sining, UP Diliman chapter. And, you know who recruited me? Alay Sining? Alay Sining, UP Diliman. Recognized organization at the time ng UP. Okay. And actually, yung nag-recruit sa akin ay member ng College of Education Student Council, and that was Kevin Castro. If you know what happened to Kevin, he died in an encounter sa Polillo, Quezon around 2018. So, these aren't allegations kasi I myself graduated from UP 2019, joined the NPA right after my graduation because the recruitment happened within UP grounds. How did it happen? Ang nagre-recruit sa amin is members ng Student Council. And they use venues sa loob ng UP to conduct underground organizations using the name of Student Council, at the time recognized organization Anak Bayan, Alay Sining, no? We use these university venues, the halls of UP, no, to conduct underground activities. I remember one time member ng Student Council ang nagpa-reserve para magkaroon ng cultural night ang Kabataang Makabayan, which is illegal. No, it's an NDF organization operating underground. And you know what we did within UP grounds? No, as KM Cultural Night, we collected support from students na ipapadala namin sa NPAs. And that's happening, no, inside the universities. And you know, these aren't allegations because I was there. And how do these organizations remain to be recognized? I don't know at present, no, if recognized pa tong mga organizations na to. I think before, nung nasa UP ako, nagkaroon ng issues na hindi ma-recognize yung mga frats na involved sa violence. Pero, what about these organizations, no, na inciting violence? I remember way back, no, Anak Bayan and LFS conducted pagpupugay. I don't know if you know that. But, they were very proud, no, na maraming mga estudyante ang namamatay as NPA, na they were proud na alumni nila yon, no. I can only name a few. I think student ng UP si Len Dumanais na namatay bilang NPA sa Abra. Student ng UPLB si Rona Jane Manalo, na kasamahan kong NPA sa Palawan. Namatay siya sa encounter, nabuhay ako. Magkasama kami sa encounter na yun. Sino pa ba? JC Alberto ng UPLB. And I know them because we all previously worked as student council. I was then counselor of College of Education Student Council. Raul Manuel was chairperson of College of Arts and Sciences, UP Visayas. And sino pa ba? Kevin Castro, chairperson namin. There are lots of students, no, members of student council who eventually joined the NPA. And that's not that's not cut off na after nila mag-UP saka sila nag-NPA. No, they were recruited while we were inside. No, and how did this happen? Kasi nga, these organizations are doing this, no, within UP grounds. No. Some of them recognized at the time, recognized ang Alay Sining UP Diliman. Kaya nakakagamit kami ng mga venues ng UP na kapag apply kami ng permit for activities within UP. And what I don't know if alam to ng mga professors or what, pero we conduct educational discussions na ang nilalaman is armed revolution. No? And it's not just the theory lang hindi siya theory lang ng armed revolution. No, what we are being taught inside the universities is armed revolution currently launched by CPP-NPA is correct. Activity yan ng Anak Bayan, ng Alay Sining within the universities. They just use the name. Kate, may we know kung yung activity na yun, sanction yun ng school? Yes. They allowed open discussion, pero they don't really pag nagpunta ka talaga doon, the title of the activity is Philippine Society and Revolution.
So, kung ano mo, sige, didiscuss lang siguro nila yung history, blah, blah, blah. Pero in the end of that, yung, MKLRP yan maikling kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino. And what is the conclusion of that is, you have to agree na you support armed revolution launched by the CPP-NPA. No? That's part of indoctrination. Ako, doon nagsimula yung recruitment ko. Kasi, if you agree to that, in my case, when I was a freshman, I attended this educational discussion called Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino. And I showed parang agree, or I think at that time, open-minded ako na parang, I think what they're doing is right. Kasi what they're telling me is, it's needed, it's necessary. After that, apparently, assessment pala yun, na if a student, I was then 16 years old, 2014, if I showed at the slightest hint na agree ako sa armed struggle being launched by the NPA is, nasa pool of recruitment na ako for underground. A month after, I was recruited into Kabataang Makabayan. 6 months after, I was recruited into the Communist Party of the Philippines. And by 2018, I already joined immersion into NPA camp sa NPA Lucio de Guzman Command sa Mindoro. When you were recruited sa CPP, estudyante ka pa Yes. Doon I sa was loob ng UP yes. Diliman? Yes, sir. Sino nag-recruit sa'yo? Kevin Castro. Kevin Castro. He was a spokesperson of the National Youth. Andyan pa ba siya? Andyan pa ngayon? Patay na, sir. He Patay na. died as an NPA in Polillo Island, Quezon. Okay. Please continue. So, yun. I think marami akong naging, after ko ma-recruit, kapag kasi ang isang estudyante is from this organization, na Alay Sining, they recruited underground from Alay Sining, by Alay Sining members. Na-recruit sila into KM, kasi si Kevin, Alay Sining siya nun. Parehas kaming Alay Sining. Pero after our activities sa Alay Sining, ni-recruit niya ako sa KM. And eventually, dahil receptive ako sa KM and active ako sa activities na binibigay sa akin ng KM, ni-recruit niya ako sa Communist Party of the Philippines. And yung Communist Party of the Philippines, sa loob ng UP, is binibigyan kami ng tasking to recruit more. And one of the ways na hindi pinapabayaan ng Communist Party na mabitawan namin is yung Student Council. So, right after, yung second year ko, 2015 to 2016, inutusan ako ng Communist Party of the Philippines to run for Student Council para yung susunod na freshman, ma-recruit ko. So, parang yung ginagawa ni Kevin ng freshman ako is gagawin ko pag second year na ako. So, ganun yung process. No? So, ayun, that is what is currently happening. No? Even with the rigorous na organization recognition process na you have to submit. Na-comply nga yun ng Alay Sining na nagpasa kami ng everything, ng our finances. Ang requirement lang before, I think at least 15 members, magpasa ka ng names plus yung enrollment forms nila, pwede na. And then yung list of activities with pictures. Kasi naging chairperson ako ng Alay Sining UP Diliman. So I complied all these documents na nagpasa ko, recognized kami. So, if you're recognized, you can request for the use of venues within UP Diliman and everything. Pero, we weren't really doing what we were saying we were doing. Hindi naman talaga, yun lang yung ginagawa. Kung ano yung pinasa namin, hindi lang yun yung ginagawa namin. So, yun yung way, kung sinasabi ko to ngayon para marinig ng ating mga administrators ng universities, how we do it, despite everything that you've said, na you're one with us, you are our partners, we all do not want more students joining the NPA. Kasi ako, it's something personal for me, kasi all those names I mentioned, those were my friends, who died during, I was only, maswerte lang kami na we survived through our NPA stint, pero, we're here to tell you how it is done. So we can work together to actually, if we can't really stop it, then at least, make it difficult for them to recruit our students into the armed movement. Kasi you can say that these are allegations, but it's true. Because I can speak for myself and for those I have recruited. I think this also happened, if you think this only happens in state universities,
It's not. It happened in UST, LaSalle, and FEU. And I can say this because by 2018, nilabas na ako ng komite ng CPP sa UP sa National Youth and Students Bureau. Yun ang bureau ng Communist Party of the Philippines na nakatutok sa recruitment between national universities. So, para lang magka-idea kayo. That includes the Big Four schools, UST, LaSalle, Ateneo, and other members of UAAP. So, naput ako sa Indoctrination Bureau, so yung ED Bureau ng NYSB, o National Youth and Students Bureau ng CPP. And pinag-supervise ako ng indoctrination for UST, LaSalle, and FEU. And one of the members ng UST, Anak Bayan, na also na-recruit into NPA. So if you think this only happens in state universities, may na-recruit din ang CPP into NPA sa UST. And she's still currently active. NPA sa Northern Samar, Irish Rodriguez. I don't think identified na siya kasi nung nakita ko yung mga wanted posters dun sa kumalat na NPA ako recruitment video ng Northern Samar, unidentified pa si Irish eh. Pero siya yung short-haired girl doon. And I recognize her kasi nakatrabaho ko siya nung indoctrination ako ng NYSB sa UST. So, yun. I'm here to tell you how it happened. How they persist even with all these rigorous processes for organizations to exist in UP. And I'm here to, kung pwede ngang nahihirapan nga yung mga fraternities na mag-apply sa organization recognition, gawa ng meron silang issue ng hazing. Bakit kaya pa rin ma-recognize ng Anak Bayan given na yung activities nila is very proud sila na yung alumni nila ay namamatay as NPA. And that's public knowledge. Hindi naman yan mahirap i-research. Search na lang yung Facebook page nila at nagpo-post sila doon ng mga pagpupugay kay Kevin Castro dahil namatay siyang NPA. Terrorist organization na nga NPA. And they're proud na yung members nila ay napupunta doon. Isn't that enough para hindi sila i-recognize? I don't know how I can help you as UP administrators. But here I am telling you how it happened. Para I think ma-understand. Thank you, Kate. Any response sa Professor Agpawa? Agpawa? Agpawa. Kulang lang na sa Kate. Yeah, it was misspelled. But Okay. yes, Senator, those points were duly noted, and we'll look into these. I think we will have to do a review of our current guidelines on student accreditation and the way they conduct their activities on campus. Do you think disaccredit mo yung mga sinabi niya na organization? Like, ano yun? Sabi mo, Kate, Alay Sining. Ay, very clear. Gagaling from isang dati NPA. Former NPA yan nagsasabi sa'yo. Alay Sining, you're the one accrediting, right? Sino nag-accredit? Yes, Senator, one of the offices. One of the me. offices na nag-accredit nitong Alay Sining. So sinabi na ngayon dito can you promise this committee that you will do the appropriate action? Yes, Senator. Following what Ms. Raka said, we'll have to, I think, conduct due diligence in looking into these allegations and see what we can do as a university to correct what's wrong, if there's any. Yeah, diligence. Also, you part of your due diligence is to listen to her testimony, right? Yes, Senator, Thank you. that's correct. And those points were duly noted po. Salamat, Professor Agpawa. I would like to acknowledge Yussi Cardema. If you want to say something, you have the floor, sir. Thank you, sir. Thank Wait, you for you have the permission, sir, because I need to leave by 12. I need to attend the graduation in Cavite. Regarding the National Youth Commission, our mandate is to enjoin the Filipino youth towards nation building. Ang ibang pangalan ng NYC Law is Youth in Nation Building Act. Kaya kung makikita nyo yung batas namin at mandato namin sa NYC, talagang kailangan namin yayain yung mga kabataang Pilipino na mag-participate sa government programs or mag-create ng activities para makatulong sila sa taong bayan. For example, ito,
principles of the NYC law, promotion and protection of the physical, moral, spiritual, intellectual well-being of the Filipino youth, inculcation in the youth of patriotism and nationalism, encouragement of youth involvement in character building and nation building. Sa tingin ko, hindi lang bilang National Youth Commission Chairman, bilang isang dating UP Diliman, ROTC Corps Commander, ang aking asawa, doon ko rin nakilala sa UP, ang aking kapatid, doon rin galing sa UP. Ang problema, ang pagkakamali, minsan natotolerate natin. Minsan, pag binabanatan yung mga NPA na napatay na galing UP o PUP, minsan doon sa mga forum natin sa UP, minsan parang lalabas pa, defend UP or something about school spirit. It is not regarding school spirit. It is not regarding the achievements of the university. For example, pag kausap ko si Raul Manuel sa Kabataan Party List, sinasabi ko, yung mga advocacies nyo sa Kabataan Pilipino, marami dyan, sinusuportahan ko rin. Marami dyan nakakatulong sa bayan. Pero pag may napapatay kayong miyembro na NPA at hindi kayo nagsasalita, doon nawawalan ng significance yung ibang achievements ninyo dahil sa hindi nyo pagkondena, doon nyo natotolerate yung ibang miyembro nyo mag-NPA. We cannot say na ang dami namin nagawa para sa bansa, ang dami naming advocacy para sa bansa. Pero pag meron tayong mag-aaral, meron tayong miyembro, meron tayong alumni na napapatay bilang terorista, we cannot cover it up na ang dami namin nagawa sa bansa, kaya yan, isolated case. Siguro pag isa kang school na meron kang napatay na NPA na miyembro, baka isolated case isang miyembro. O sabi mo na 3. Pero kung 10, 20, 50, 100 alumnus ninyo o miyembro ng inyong organisasyon ay napatay bilang teroristang NPA, merong something na problema na hindi natin tinututukan doon. Ang masabi ko sa inyo, dito sa 6 na taong ko sa National Youth Commission, nakita natin, nagtulong-tulong ang buong gobyerno mula 89 guerrilla fronts, 7 na lang ngayon. Ibig sabihin, effective yung NTF-ELCAC, yung pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngayon, wala ka nang lalaban ng mga balangay, pulutong ng NPA kasi naubos na talaga sila. Marami ring matatandang NPA, sumuko na. So, saan tumututok ang NPA ngayon? Sa pag-recruit sa mga kabataang Pilipino at sa mga estudyante to replenish their ranks. For example, recently, na-convict si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List na nagdadala ng kabataan sa NPA area. Hindi ako yung nagsabi na NPA area yung pinagdadalahan. Yun mismo sa RTC decision nakalagay, dinadala yung kabataan in the middle of the night sa NPA area, endangering their lives. Doon na lang, mag-iisip tayo. Wala naman sigurong ganun kabobo dito sa hearing na to sa Senado. Puro matatalino pinapadala dito. Saan ka nakakita na 2 kongresista, hating gabi, nasa bundok, anong ginagawa nila doon? May kasamang bata sa NPA area. Pwede nating i-exaggerate. May freedom of travel, may freedom of speech and everything. Anong ginagawa ng 2 kongresista, nagdadala ng bata sa kabundukan na mayroong NPA in the middle of the night? Kaya nagtaka yung RTC doon, kaya nila kinonvict for endangering the lives of the Filipino youth. Pangalawa, yung kina Raul Manuel. Pag-usapang NPA na, nahihirapan na rin siya makipagdebate. Kasi hindi niya kinokondena. For example, tong Akbayan, sa 6 na taon, kinokondena ako na Akbayan. Pero hindi namin sila kinokondena. Bakit? Wala naman nanggagaling na NPA sa kanila eh. It is a political stand. Baka kaalyado sila ng previous administrations. They are attacking the appointees of the new administration. Okay lang yon. That is part of the government and the government discussions. Mga policies ng gobyerno. Walang nag-NPA mula doon sa Akbayan eh. Kahit banatan kami ng banatan, kahit pag-resignan kami, okay lang, we understand their stand, their policies, advocacies. Pero yung sa Kabataan Party List, kaya ko sabihin diretso eh, Kabataan Party List eh, meron kayong miyembro na napapatay bilang NPA eh, hindi nyo kinokondena. Kung kinokondena nyo, baka mag-stand
mag-stand kami kasama ninyo sa pagkondena ninyo. Hindi nyo kinukondena eh. Diyan nagsisimula yung vagueness ng red tagging at academic freedom eh. 'Di ba? Pag hindi mo kinukondena, it is bordering to toleration. 'Di ba? For example, sa UP Diliman, magja-jogging kami, makita mo, Viva CPP NPA. Wala naman yata napaparusahan na nag-vandalize doon, Viva CPP NPA. But if you do that vandalism, siguro sa UST o sa isang private university, hahanapin ng university kung sino nag-vandalize doon at anong student organization doon. Pero dito sa atin, sa government institutions, we are not finding kung sino mga naggaganon. Yun yung pinaka-minor ha. Vandalism. What more in recruitment? Nandiyan si Kate, galing UP Diliman mismo. They became NPA members. Hindi natin kaya sabihin na nire-red tag na naman yung UP at PUP. We can just rely on the records of the government. Ilan yung miyembro nyo, alumnus ninyo, estudyante ninyo na napatay as NPA. 'Di ba? Isipin na lang po natin, karamihan naman dito merong anak. Nagpakahirap kayo magluwal ng anak, mag-aruga ng anak, hanggang makapag-aral ng pre-elementary, elementary, high school. Kahit ba anak ninyo, papayagan ninyo ma-recruit, papunta sa NPA sa bundok, hindi nyo na makasama? Baka pag patungkol na sa ating mga anak, magiging aktibo tayo. Pero pag anak ng iba, hindi tayo ganun ka-aktibo. Ito sinasabi ko sa gobyerno in the past 6 years. Pinapasweldo tayo lahat bilang opisyal ng gobyerno. Bakit hindi natin tutukan talaga yung recruitment ng NPA na yan? Para matapos-tapos na. I am not saying na tutukan yung pag-demolish dun sa ideology, dun sa ideas nung bata. Kasi ganun rin naman sa akbayan eh. Lumalaban sila minsan sa gobyerno, they are criticizing the government leaders, lagi. But none of their members become NPA fighters and terrorists. Kaya okay lang sila. Sa atin, kung meron tayong mag-aaral, meron tayong estudyante, meron tayong kabataan na napupunta sa bundok, hindi na nga kailangan sabihin na dapat ma-alerto na tayo. Ang tagal-tagal na nung problemang yon. Alam nyo, nare-realize ko kung anong problema dito sa atin sa gobyerno eh. The problem is so big na iniisip natin sa gobyerno, hanggang kailan ba termino ko sa NYC? Hanggang kailan ba termino ko sa UP? Hanggang kailan ba termino ko sa Senado? Hanggang kailan ba termino ko bilang mayor o barangay captain? Naku, yung issue na yan, di makakatulong sa akin yan sa karir ko. Kasi mawalan ka ng boto. Mapaaway ka pa sa school mo. Pero as of now, we are government officials being paid by the Filipino people. Sa tingin ko, sa 115 million Filipinos, hindi siguro bababa sa 100 milyon dyan ang nabibwisit sa NPA. Nanununog ng cell sites na nakaka-disrupt sa mga signals nila. Nanununog ng mga truck at equipment ng construction, nangingikil sa mga businessmen, entrepreneur. At isipin na lang ninyo, pinapatay nila yung mga pulis, sundalo at kapwa Pilipino. Yung mga pulis at sundalo natin, marami doon mahihirap lang rin na nag-apply at naglilingkod sa ating bansa. Iniisip ko nga dyan gusto ko rin itanong yan ba't pag namamatay yung pulis at sundalo, wala tayong masyadong sinasabi? Hirap na yung pamilya ng pulis at sundalo kumuha ng benefits, napatay yung anak nila ng NPA. Pero pag merong napatay ng NPA, syempre lalabas na dyan lahat ng grupo. Dating member ng karapatan and everything, democratic, ganto yan. Sinasabi ko, inuulit ko ngayon, the only reason kung bakit lumalala yung red tagging na yan is because tinotolerate natin yung vagueness ng mga termino, academic freedom. Okay lang pag-aralan lahat ng ideologies at ideas. Okay nga lang pag-aralan yung rebellion Pero when your students, your members bear arms against the government, against our republic, dapat na magsalita yung universidad na yun, hindi namin tinotolerate yun. Hindi yun, pupunta tayo sa Senado, dito lang natin sasabihin yung magagandang gusto marinig ng senador. We contribute to the vagueness of the problem. Kung si Raul Manuel,
kinokondena niya yung members niya na napapatay sa NPA. Tapos, ang usapan. He is not tolerating. If UP and PUP condemn alumni members who become NPA or students who become NPA, tapos ang problema. But as long as we do not speak against this youth recruitment on a regular day, we tolerate on regular days for it to happen. Siyempre dito, pagharap natin sa senador, gusto natin na makaalis na dito, mabigay sa senador kung anong gusto niya marinig. Ganun rin pag budget hearing. Pero sinasabi ko sa inyo, lahat tayo dito, marami dito, pinapasweldo ng taong bayan at ng gobyerno. At habang nandito tayo, mandato natin ipatupad ang batas na dalhin ang mga kabataang Pilipino towards nation building, create productive activities for the Filipino youth. Ito, last na sir. Dito kasi sa sinasabi natin dito, enjoin the Filipino youth to become nationalistic and patriotic. Who will say kung ano yung sense of patriotism? Kasi naging LFS ako sa UP Los Baños eh. Pwede natin sabihin na ang pag-bear ng arms is a very patriotic act. Kaya nga sasali sa Kabataang Makabayan eh. KM eh, Makabayan nga eh. Who will tell those students that those activities are not really nationalistic, patriotic, and contributory to nation building? Magulang? Paaralan? Ako sinasabi ko na ngayon, dapat merong mag-draw the line doon sa mga activities ng mga mag-aaral. Hindi doon sa ideas, kahit doon na lang sa pagkondena. Ang tanong ko, kinokondena ba ng mga paaralan, yung mga alumni na nag-NPA? And lastly, bakit sa lahat ng state colleges and universities, bakit meron tayong D&D accord with UP and PUP? Alam nyo, ito nakaka-contribute dyan eh. Bawal pumasok yung government troops sa UP o sa PUP. Dati nga may naghahasa sa UP Diliman, kailangan pa magpaalam ng PNP bago makapasok. Nandun na yung naghahasa, nandun yung bangkay, malapit sa checkpoint ng UP Diliman. Bakit tayo merong ganong accord? Eh nagagamit yan, naabuso yan ng ibang NPA. Pag bumababa sila sa metropolitan area, syempre doon sila tatambay sa area na hindi pwedeng makapasok ang tropa ng gobyerno. How come na meron tayong government-funded institutions na bawal protektahan at isecure ng tropa ng government? Diba? Yun lang po ang sinasabi ko. And yun po, madami ako masabi dyan. Kaya lang for the past 6 years, talagang pagod na ako dito sa issue na ito. At tinuturo na nga ng mga dating rebelde, nagaling rin sila dito sa school natin, ayaw pa natin talagang tutukan kung sino yung nagre-recruit dun mismo sa campuses natin. Yun lang po. Thank you, Ayusi Cardema. Indeed, it's really true. A problem cannot be solved if you do not recognize that as a problem. So, yun. Pwede natin pakinggan si Bobby Sibiliano. Ito yung father ng latest na nawawala na estudyante ng UP Los Baños. You have the floor, Bobby, please. Good morning, Your Honor, Sir Senator. May I read my opening statement? Sige, Bob, go ahead. Ako si Bobby Sibiliano, kasama ko ang aking asawa, si Ruth Sibiliano. Kami ay galing pa sa San Francisco, Agusan del Sur, Mindanao. Iniwan namin ang 3 bata namin, mga anak, para pumunta dito sa Senado. Dahil wala na kaming matakbuhan. Desperado na kami, nawawala na kami ng pag-asa. At ang eskwelahan ng anak namin, ang University of the Philippines, Los Baños, pinabayaan ang aming panganay na anak na si BG Ibon na dalhin ng League of Filipino Student UPLB na nagdala sa kanya sa Cavite para maging NPA at sinira ang mga pangarap ng aming pamilya. The first time na nakausap ko ang high official sa UPLB, ang sabi sa akin na kung ano ang gustong gawin ng estudyante,
hindi nila pipigilan dahil nasa tamang edad na sila. Freedom of expression daw yon, sabi sa akin. Hindi naman saklaw ang dormer at estudyante kung kung nasa labas ng dorm at sa klase. Dahil adult na sila. That's why the logo of UPLB ay walang saplot. Ang ibig sabihin, malayang maka-express ang mga estudyante sa labas ng dorm at sa klase. Sa pagka-desperate ko, pumunta ako sa Presidential Action Center para i-report ang pagkawala ng aking anak na si BG. Yun ang daan para makaharap ko ang UPLB Chancellor at ang iba pang opisyal nito. Pero sa lahat ng tanong ko, ramdam ko na meron silang tinatago at pinoprotektahan. Tinakpan nila yung mga organisasyon nagdala sa aking anak sa kapamahakan. Yung mga estudyante na nireport ko na nagbigay sa akin ng NPA confession letter daw na galing ni BG. Binigyan ako ng SIM card at pinabili ng keypad phone para doon daw tumawag si BG sa akin. At pinapadownload ako ng Signal apps para doon din daw a sort of communication. Pinoprotektahan nila. Yung anak ko ay UPLB student din. Hindi Bob, ba ni... excuse hindi- me. Sino yung nag-communicate sa'yo? Nagbigay para simpak para Dalawang makommunicate ang anak mo? council student, sir. Ang pangalan? Pangalan, Naiselmi Bisaya at Kumsek? Kindly take note of the names at imbitahan natin next hearing. Pangalan? Naiselmi Bisaya, Naisel May Bisaya. a graduate student of BS Electrical student. Graduate na yan siya. Yes, sir. Anong business niya doon sa UP? Bago-bago lang nag-graduate yung nakaraang August 3. Ano pang isa? Si Pangalan? Calvin Luigi Sarzuelo. Calvin Luigi Zarzuelo. Garzuelo. Zarzuelo. Sarzuelo. Yes, sir. May mga picture ka nito nila? Yes, sir, mayroon. Bigyan mo kami ng picture para mapaimbitahan natin sa next hearing. Yes, sir. Ha? Yes, Your Honor. Ito namimihasan itong mga bata ito pang recruit ng mga kabataan na para pumunta sa armado. Kailangan mananagot itong mga tao na ito. Bitahan natin, no? Next hearing. Kumsek. Sige, continue. Nang magsabi ako na i-report ko sa mga ibang agency at media, parehas ang sagot ng estudyanteng nagbigay ng SIM card at ang UPLB administration. Kapag ni-report ko daw, mas lalong mapanganib si BG. Sinong UP administration na nagsabi niyan? Na-meet ko, sir, yung BP Chancellor, Ano? BP Chancellor ng Student Affairs, BP Councilor? Vice Chancellor ng, Vice Chancellor? ng Student Affairs. Oh, andito siya. Andito. UPLB, sir. UPLB? Oo. Ito. Diliman pala ito. Anong Vice- pangalan niya? Pangalan niya is Janet Salva. Janice Salva. Invite mo. Janet Salva. Next hearing, kung hindi yan mag-report, hindi na nag-report ngayon, hindi nag-attend, di ba? Pasyukos natin. Kung ayaw, di pa, isyuhan natin ng warrant sa Senado kapag ayaw pumunta dito. Sampina mo, Sampina. Pasyuhan mo ng Sampina. Then, tingnan natin kung gaano katigas yung mga bata na yan. Please continue, Bobby. So, yung isang BP Chancellor ng Academic Affairs is na-meet din ko yun. Ano sabi niya? So, ang sabi nila is parehas lang ng estudyante na nagbibigay sa akin. Kapag ni-report ko daw, mas lalong mapanganib si BG, pati kami sa pamilya niya, mga kapatid at kaibigan at kakalasi ni BG. Bakit ganito gusto nilang itago ang pagkawala ng anak ko at hindi ipaalam sa mga agency? Nganong ihadlok man ninyo ako nga unta tabangan ninyo ang among pamilya para mabalik si BG. So, naamoy pulis sa sulod sa campus.
nga dili man kagawas para pangitaon ang bata kung asa. How old is DB? BJ is 12, BJ? 22 years old, sir. 22. Your Honor, 22. So hindi na minor. Yes, yes, Of Your Honor. age na. Oo. Go ahead. Nag-promise sila na puntahan ang grupo, ang kilusan, nandoon, nag-community works ang aking anak para panaugon at bababain si BJ. Kahibalo di ay mo kung asa pangitaon ang mga estudyante kong mamising. Bakit hindi nyo ginawa nung hindi na nag-attend ng klase yung bata last March? Baka nasib pa natin si BJ pag hindi na, para hindi mag-NPA. Nganong ang faculty ang makighangyo sa student organization para ipagawas ang anak ko? Dili ba kamo ang otoridad o kamo nay karon ang sunod-sunod na lang sa mga nag-recruit kay BJ? Sa UPLB administration, nagsalig mi kaninyo nga sa pag-eskwela ni BJ Ibon sa UPLB, mahimong maayo ang iyang kaugalingon. Safety unta Bob, siya. sandali. Pwede mo itagalog. Huwag mo ibisaya. Kung kaya mo itagalog, ha? Sige, okay, Kasi sir. para maintindihan kasi nire-record yan dito. Please, paningkamot lang, magtagalog. Sa UPLB administration, Nahihirapan ka na. Ha? nawala ko, sir. Sandali lang, sir. Sige lang, kung ikuan ko lang, i-translate ko lang. Kung magbisaya ka, i-translate ko lang. Sige, continue. Translator muna ako. Sa UP administrations, nagsalig mi ninyo nga sa pag-eskwela ni BJ Ibon sa UPLB mahimong maayo ang iyang kaugalingon. Puhunong sa... I tried- Hinto muna. Hinto muna. Sa UP administration, nagtiwala ako sa inyo na yung pag-aaral... Sino... Ano pangalan ng anak mo? BJ Ibon. BG. Yes, BJ Ibon? Your Honor, oh. BG Ibon na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Yes, Your Honor. Continue. Safety unta si BJ kay dormers man sa Women's Residence Hall sa sulod sa UPLB campus. Safe sana Safe. si BG Ibon dahil naka-dorm siya sa loob ng UP campus. Pero hindi pala safe Hindi pala safe kasi nawala. kasi nawala. Sige, go ahead. Kasi yung March 23 ng hapon, hindi na nakabalik si BJ sa dorm. Galing pumunta ng isyo ng 2 p.m. pero hindi na nakabalik. Sa nga gihimo sa UPLB para ipabalo sa kanamo. Walang notice na binigay ng walang tawag na binigay ng Women's Dorm or UPLB administration na nawala na aking anak since March 25 pa. Even tumatawag, tumatsat sa akin kasi sa Form A ng Women's Residence Hall, nandyan ang aking name, contact number in case of emergency sa aking anak. Break muna. Professor Agpawa, pasensya ka na, wala dito UPLB. UP Diliman lang muna tanungin ko, at least this is pertaining to student affairs. Meron ba kayong pulisiya na kapag ang estudyante ay hindi na pumapasok? In her case, March pa, wala ang bata. Yes, Hindi na Your Honor. pumapasok. Yes, Your Honor. March pa. Hanggang lately lang, wala man lang ginawa ang school na makita sana ng teacher, hindi na pumapasok. Dapat i-refer ito sa administration and the administration will call up the parents na ang anak nyo hindi na pumapasok. Wala ba tayong ganong pulisiya? You have the floor. Yeah. Dali lang, Baba. Yes, Thank you, Senator. I may only be able to speak for UP Diliman Chancellor, Senator, but we have that policy. In fact, we are increasing our means to establish links with the parents, guardians of our students. Usually, ang naka-indicate lang sa mga student profile nila yung parents. But because we have students who come from every nook and cranny of the country, ang nilalagay kasi nilang mga pangalan
kapag may emergency, either hindi ho makontakt dahil walang signal sa lugar, o mahirap hong papuntahin sa Maynila upang tumugon ho doon sa concern ng anak. So we've been trying to get our students to also identify the names of their closest relatives in the metro. Minsan nga ho, kahit yung significant other nila o kaibigan, para ho siguradong meron kaming ma-inform o ma-contact kapag ho may mga instances na, in this case, nawawala, or in more common instances, pag nagkakaroon ho ng mental health concern yung mga estudyante, which is a prevalent concern among our students these days. Thank you. Opo. So, saglit, konti lang ho siguro, Senator. Before the implementation of the data privacy law, actually malaya nga ho yung universities dati to inform the parents of their children's grades. Dahil lalo pa ho nun, minors pa, so okay lang magpadala. But with the implementation of the law, of the said law, hindi na ho siya naging feasible unless ho, hingan din ng permit, ng consent yung student na mabigyan ng copy ng grades yung kanyang mga magulang. But what I'm saying, Senator, is that I think that's an added layer of I wouldn't really say a concern, pero added layer dun sa hirap din na ma-inform yung parents. But there are exceptions really. Halimbawa ho, pag may mga life and death, threatening situations. Covered, meron bang taga-data privacy commission dito? Covered pala yan? Yung bawal i-share sa parents yung grades ng anak na ako nagbabayad ng aking tuition fee ng anak ko. Hindi ko alam kung ano ng performance ng anak ko. Pero anyway, you know the law. Yes. That's the law. Provided ba yan ng Senator. Data Privacy Act? Wala Yes, tayong Senator. magawa kung gano'n yun. Pero for us parents, di ba, parang I very know. I understand. ironic. If I may continue po, Senator. Pero as I was saying, may mga exceptions. Gaya ho pag may life and death situation, I think it's basic that we go ahead and inform the parents, the relatives, or the guardians of our students kapag may ganong instance ho na life-threatening. Or in some other instances, pag nawawala nga ho yung estudyante. Okay, Yeah. thank you. Thank you very much. Bob, continue. After you, we will ask DOJ their opinion about this. Continue. Hindi ba na alarma nga BG Ibon is a graduating student coming first semester ng 2024-2025 school year. Wala nag-file ang aking anak ng leave of absence. Yung undang na siya eskwela lang, mag-undang na lang basta unta mas concern ka mo as educator para tawagan ang parents nga nung i-sacrifice ni BG ang cum laude studying niya. Hindi nag-file ng leave of absence si BJ, tapos hindi ba kayo na-alarma na hindi na siya pumapasok? Ano pa yung sinabi mo? At i-sacrifice niya ang cum laude standing sa aking anak. Sayang, cum laude standing ng anak mo. Kinabang nito, NPA lang. Sige, go ahead, continue. Hindi ako doctorate o professor, sir and ma'am. Administrative staff ako sa Department of Education, Caraga Administrative Region, Division of Agusan del Sur. But I know that there are policies and guidelines that administrator must follow to ensure the safety and protection of students under their care, if they truly care. Pabalik ako sa Mindanao last July, tinawagan ako ng isang Vice Chancellor ng Student Affairs. Ang sabi niya, hindi makababa si BG dahil nag-report ako sa Malacanang. At naka-high alert ang military. Para- Sino itong Vice Chancellor na ito? Janet Salva, sir. Janice? Janet Salva. Janice Salva. Janet Salva. Janet Salva. Bitahan nga natin ito. Kung ayaw mag-akuan ni Sampina mo, bakit ganun na yung pag-iisip ng mga tao sa gobyerno na ngayon? Continue. Kasi yung si Vice Chancellor is during pag-usap namin doon sa Office of the Chancellor ay
nag-promise siya na pumuntahan yung aking anak na nandun sa, pumuntahan yung aking anak na nag-community service doon sa community. Yung pag-meeting namin. Saan daw community? Anong community? Hindi ko alam kung saan, sir. Kasi, Pero alam niya na Ah. nag-community service yung anak mo. ah, Alam niya. Alam niya, pag ni-reveal niya, pag mayroon akong communication doon from Presidential Action Center. In the first place, in the first time, for 2 weeks, hindi niya ni-reveal na may alam siya na community service. Nahadlok ako og natingala na missing Takot ako at nagtataka. oh, Bakit na missing? na missing akong anak, nag-NPA, Ang aking anak. pero ika-offer sa UPLB, i-cover up ang iyang absences. Kasi daw, sinabihan ako na huwag mag-alala dahil hindi babagsak ang anak ko. Gagawin nilang internship kunyari. Nang ilang opisyal lang ang makakaalam. Mag-exam lang daw siya kung kinakailangan. How many parents na gaya ko na ganun ang aksyon ng isang university? Huwag na hanapin ang bata, ayusin na lang ang school record at hope na sana makabalik pa siya ng buhay. Sa amin ni Mrs., we don't care anymore kung mabagsak ang anak namin. Gusto lang naming bumalik siya sa amin ng buhay at maayos. Iuwi namin siya sa Mindanao para makita ng mga kapatid niya at hinahanap ng ang ate nila at ang lola niya. Noong July 12, nakita ko ang aking anak na si BG sa isang picture na pinost sa League of Filipino Student UPLB. Immersion sa Lupang Tartaria, Cavite. Last June 16 na na-share sa Facebook ng Kabataan Party List Southern Tagalog. Bumalik ako sa UPLB at pinakita ko ang pictures at tinanong ko kung authorized ba ito ng school. Authorized daw, kaya nag-request ako na i-confront ang officers ng LFS UPLB. Pero ang sabi sa akin, binigay nila ang number. Tapos ako mag-contact sa kanila at hanggang ngayon wala pa silang binibigay na number. At sana maka-query ko sa mga organization just like Sakbayan UPLB, Anakbayan UPLB, Gabriela UPLB, Kabataan Party List Southern Tagalog at League of Filipino Student UPLB na alam ko ito ang mga posibleng membro sa aking anak para makapagtanong sa kanila on the situation of my daughter's BG Ibon. I am worried for myself. Sa akong bana-bana, if they really want to help the parents of a missing student, the administration can just call the UPLB student involved in the Cavite immersion and arrange a meeting, and the UPLB administration will reply to my query of the President Action na they will assist the family. Kasi ang reply sa university during the query of my whereabouts of my daughter sa Philippine Action Centers, Mr. Your Honor, is they will assist the family. Feeling hopeless more, nagpunta ako sa Commission on Human Rights sa San Pablo City to file a formal complaint. Later, nag-message ang Vice Chancellor to report na hindi kasali si BG sa Tartaria. Nisulod ko og baktas sa Lupang Tartaria. Pinuntahan ko ang area na nag-post ang LFS UPLB. Na-confirm ko sa community na doon pumunta ang aking anak si BG, kasama ng di kilalang mga tao. Mayroong mga estudyante din na kasama, marami. Nagpasalamat ako kay Senator De La Rosa sa tulong niya sa akin. Salamat kayo, sir, sa paghatag ninyong importansya sa AMOA, kay BG sa problema sa recruitment sa UPLB. My purpose here in this prestigious Senate hearing is to seek help and assistance to find my daughter's BG Ibon on where she is right now, and to let the public know that
My daughter was missing since March 23, 2024. I know there are other parents na pareha kami sa sitwasyon. Tumigil sa pag-aral ang kanilang mga anak, whether sa UPLB or sa ibang state universities, or baka pati pa sa mga private colleges. Nag-stop sa pag-aral dahil nagsasali sa mga organisasyon sa UPLB katulad ng Sakbayan, Gabriela Anak Bayan, Kabataan Party List Southern Tagalog at League of Filipino Student UPLB. Na dinala sila para sa volunteer community service daw pero papunta pala ng NPA. Nakita ko sa Facebook sa weekend ang graduation ceremony sa UPLB na may rally mga estudyante. Kasama sana doon si BG kung hindi siya nahulog sa mga grupo na ito. Sinira nila ang aming mga pangarap at ang future ng aking anak dahil pinapayagan ng school administration na openly mag-recruit sa loob ng campus at mag-encourage na tumungo sa kanayunan ang mga scholars sumali sa NPA. BJ Ibon anak, kabalo ko nga dili nimo gusto nga sa maunga pamaagi kami mag-reach out kanimo. Imong ingon ayaw ipahibalo sa mga kalaban. Sa mga sundalo kay patyon ka. So, meaning, kinukonsider na ni BG Ibon na kalaban ang mga sundalo? Per rebel niya sa akin, Your Honor. Nag-text siya sa'yo? O tumawag sa letter. Tumawag? Oo. So, grabe na talagang indoctrination noon na kasi kinukonsidera niya kalaban ng sundalo. Yes, Your Honor. Pero sukad sa pagduol na ako sa ila kay wala na ako'y laing pag-asa, wala sila gihimong dautan sa kuha. Sa atong pamilya, panghimakak ang istorya sa imong kauban kay ang mga sundalo ang nagtabang sa kuha para mangita nimo. Wala kay kaso sa gobyerno, wala kay warrant. Anytime makanaog ka para makabalik sa imong pag-eskwela. Ayaw pagtuo sa mga panghimakak sa NPA o sa mga ga-manipulate nga wala na laing paagi para i-correct ang injustice nga imong nakita. Tinuod, maraming problema sa ato ang nasod. Even bisad asa. Pero dili sa pag-NPA ang paagi. BG anak, mas maka-help ka sa katawhan sa tarong nga pakigbisog. Pagbaba, padayon sa iyong kurso, be the engineer that truly serves the people. Maluoy ka sa imong pamilya, sa imong mga igsoon. BG, maghulat kami kanimo, pauli na BG. Yun lang, Thank you, Bobby. Thank you, Bobby. I hope narinig ng lahat yung panawagan ni Bobby. Makita mo yung hinagpis ng parents. Anak mo, hinahanap-hanap mo, kahit saan ka umaabot, di ba? Ang hirap talaga. So I think it's incumbent on the part of the school administrators na sana tulungan nila na wala na sanang parents na magka-problema nito. Tulungan natin. Hirap talaga, hirap. Miss Relisa Lucina, you want to say something? Yung hindi nakakuan, yung bagong dating, hindi pa nakapag oath, please take your oath. You administer the oath, Kumsik. Please stand up and raise your right hand. Si Colonel Mina, nag-oath na po kay kanina, sir? Hindi po. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation or public hearing? Thank you very much. Please take your seats. Thank you. But again, bago kita i-recognize, Miss Lucina, si Mrs. Ruth Sabillano, gusto mo magsalita? Baka mas maawa si BJ pag narinig ka. Baka bababa yun. Magpapakita sa'yo. Maraming mga leftist groups ngayon nagmumonitor sa atin. Itong hearing natin, ayaw pumunta dito pero nagmumonitor sa kanilang mga cellphone. Makiusap ka kasi mga tao rin yan. Kahit na magkakaliwa yan, kahit mga NPA yan. Makiusap ka. Mga tao pa rin yan na maawa sa'yo. Magandang umaga sa lahat. Yes, sige. Maraming salamat po sa pagkakataon at oras.
na inalaan niyo po sa aming mag-asawa. Para sa aming anak na si Pichi. Ako po si Ruth Sabiliano, ina ni Pichi Ibon Sabiliano. Nak, sa mga oras na ito, kung kami ay narinig na kung nakikita mo kami na hindi kami galit ni Papa mo. Ang gusto lang namin ay bumalik ka sa amin, Ate Ibon, anak. Yung hirap at pagod, baliwala lang sa amin yun. Ang mahalaga sa amin ay magkatapos ka sa pag-aaral. Naalala mo ba, nak, na bawat opportunity na dumating sa iyo, nakasuporta kami kahit mahirap na mawalay ka sa amin. Dahil sa galing at talino mo, nak, nakaalala na nagtitiwala kami sa iyo. Maraming opportunity ang nabuksan mo mula elementary hanggang ikaw ay nagkolehiyo. Di man tayo mayaman at sapat lang, pero di ito hadlang para kayo suportahan namin sa pag-aaral. Sa tuwing maalala ko kung paano ka namin pinalaki at binusog ng pagmamahal, sobrang sakit ang naranasan namin ngayon. Ate Ibon, nak, sobrang kaming nag-alala sa'yo. Sobrang kaming namimiss. Ate Ibon, anak, nakikiusap kami sa iyo. Umuwi ka na, anak. Alam mo, mahal ka namin lahat. Hindi namin kaya na mawala ka sa amin. Sa may hawak sa aming anak ngayon, nakikiusap kami sa inyo. Na maawa kayo, ibalik niyo ang aming anak na si Bizibon. Sa UPLB, Chancellor. Sa inyo pong lahat, nakikiusap po kaming mag-asawa na tulungan niyo po kami na may balik sa amin ang aming anak na si Bizibon. May pamilya din naman kayo. May anak din bilang magulang, lahat gagawin niyo dahil walang magulang na mangarap na masira ang kinabukasan ng ilang anak. Walang magulang na mangarap na masama ang anak. Walang magulang na nangarap na magiging NPE ang anak. Walang magulang na naisin na wala ng buhay na umuwi ang kanilang mga anak para maibalik. Tanging pakiusap ko naman naming mag-asawa na masiguradong ligtas ang aming anak at maibalik sa amin ang aming anak na buhay at pagkatapos sa kanyang ambisyon, pagkatapos siya sa pag-eskila sa kanyang ambisyon sa kanyang buhay. Nak, please, nak, nakita mo kami ngayon, narinig mo kami ngayon, please, nak, maawa ka, bumalik ka na sa amin, nak. Okay na. Thank you, Miss Rosabiliana. Pasensya ka na. Bigay yung tubig.